Hello guys! Welcome back to my channel, and for today's video, mag-share naman ako ng mga tips and suggestion ko kung mag-work kayo dito sa Australia as a chef. So wala nang patumpik-tumpik, simulan na natin. Tatayo ulit ako. At ang una natin pag-uusapan dito sa ating video is yung salary. Kasi alam ko yun lahat ang gusto nyong unang marinig. Diba? Kung kumusta ang bayad, ganyan. So dito, ang bayad is very good. It's not really the greatest, but it's very good. Ayun nga lang, meron tayong two types ng pagpapasahod dito. Yung una is annual salary, which is yung typical na way ng pagpapasahod, and yung next is yung hourly based. Yung hourly based, alam naman na natin siguro lahat na bayad yung bayad yung oras mo per hour, tsaka kung gaano ka kahaba mag-work. Ang ifo-focus ko lang dito is yung annual salary based kasi yun yung nasubukan ko. Ibig sabihin ng annual salary based is fix yung sahod mo per day, per week for the entire year. So bibigyan ka na nila ng kontrata, kunwari 70k per week, ganyan, or 65k per week. I mean, wow, yaman mo na pag per week yun. But yeah, per year. Ayan, and then i-compute mo lang kung magkano sasahurin mo per day. Ang benefit naman ng annual salary, kahit hindi bayad ang overtime mo, is madami kang paid leave, like 3 weeks paid leave, 4 weeks paid leave, meron kang mga sick leave, ganyan. So ayun, next is, so ano nga bang mga restaurant ang typical na nag-hire ng mga chef, which is specifically temporary visa holders? So yung mga nag-hire dito is yung mga small-scale restaurant, small-scale businesses. Rarely lang nag-hire ang mga corporation or mga big companies like hotels, yung mga Marriott, Hyatt, yung mga yan. Rarely lang silang mag-sponsor unless super good ka or kailangan ka nila dun sa business nila. But yeah, typically yung mga maliliit lang na restaurant ang nag-i-sponsor talaga dito. So kung naghanap kayo ng sponsorship, hanapin nyo yung mga maliliit na restaurant na nangangailangan ng chef. And most of the time, mas marami ang naghahanap ng mga chef sa mga regional area or yung mga remote area. Yan, kasi konti lang mga chef doon. Pero luckily, meron dito ako sa city which is nag-sponsor yung employer ko. Next naman is expect nyo na yung workplace dito is very diversified. Ibig sabihin ng diversified is iba-ibang lahi ang nandito sa workplace. Which is a good thing kasi madami kang matututunan dito sa mga taong to basta open-minded ka. Wow, networking. Open-minded ka ba? Chef ang para sa'yo. So yun, kung open-minded ka, madami kang matututunan kasi mga ka-work mo is mga Italian, German, English, may mga Vietnamese, Thai, Indians, Nepalese, and Mexicans, Spanish basically. Ayun, so madami kang matututunan ng cuisine. And luckily, dito sa workplace ko is open kami for development ng mga specials. Which is, nandun yung perks ng pagiging diversified workplace. Kasi madaming new cuisine, new dishes na pwedeng i-recommend or i-suggest for the specials this week or next week. Ganyan. So yun, matututo ka ng mga new techniques, new cuisine, especially kung yung mga ka-work mo is medyo skilled na sila. And speaking of diversified workplace, is expect nyo na may ma-offend kayo, even if you don't mean it. And same as vice versa din sa kanila towards you. So be mindful na lang sa mga kung paano ka maki-communicate, maki-interact. Make sure na medyo aware ka rin sa mga pwedeng maging culture shock mo to them or them to you. Ayun lang, maging sensitive ka lang and be careful para hindi ka mabansagang racist. So next is, if you work here in Australia as a chef and first time mong pumunta dito is, baka itrato ka nilang super beginner, ganun. Which is, I don't mind kasi at least it's better to learn from the scratch ulit. At least alam mo yung pamamaraan nila dun sa workplace mo. Basta open-minded ka lang, huwag kang masyadong maging ma-pride na, mas madami kang experience, ganito ganyan. Hayaan mo na lang silang i-explain kung ano yung basics or yan. Pero madami talaga ditong chef na medyo matataas din ang ego na gusto nila manggagaling yung knowledge nila from them mismo tapos ituturo sa'yo. Next naman is, ang uniform naman dito is, some workplace, pinaprovide nila yung uniform. Pero most of the time, madaming restaurant dito ang hindi nagpro-provide ng uniform. Kayo talagang bibili ng sarili yung uniform. Ang mostly na nagpro-provide ng uniform dito is yung mga malalaking restaurant talaga or mga corporation. Same as your tools and equipment na gagamitin mo sa kitchen. I mean, tools. Equipment, given na yan sa restaurant sila na magpo-provide ng mga equipment like blenders, stick blenders, mga oven, mga pans and stuff, chopping boards, yan sila na magpo-provide. Pero yung mga tools mo like knife,
peelers, graters. Ayan, ikaw mismo ang bibili. May mga ipapahiram naman sila sa'yo sa workplace, pero hindi sila masyadong reliable kasi nga hindi ganun kataas yung quality ng mga equipment na ipapahiram nila. And kasi mostly yung mga pinapahiram na yun is for kitchen hands na mga walang equipment, ganyan. Kung kailangan nilang mag-prepare or tumulong sa preparation, meron silang pwedeng hiramin. But yeah, it's better to buy your own equipment as well para hindi ka rin nangihiram sa kung kani-kanino lang. Mas maganda rin na good quality rin yung bibilhin mong tools. So, ayun nga, magastos, di ba? Pero, meron tayong tinatawag dito na tax return. Every June, ipaprocess mo yan wherein yung government is ibabalik nila some of the portion na binayaran mo through tax. Ayan. And included dito is yung uniforms mo, yung equipment mo, ibabalik nila sa'yo yung mga ginastos mo. Ayan. Next is accommodation. Some restaurants provide accommodation, especially pag nasa remote area. Yeah, parang bibigyan kanila ng discount sa certain lodging, ganyan. Parang yung pag-workan ko sana sa Sydney noon, nung mag-407 ako. Hotel siya, which is, nag-sponsor siya kahit hotel kasi nga malayo siya, nasa bundok. Tapos magpo-provide sila na accommodation. Yun lang, medyo mahal yung accommodation nila. Mas mahal sa standard talaga na payment ng accommodation per week. Akala mo yung sasahod ka, tapos halos 80% ng sahod mo pupunta lang doon sa rent, which is not so good. Ayun. So, ayun, na-issue sila nun. Kaya yun, kinancel yung application namin doon. Kaya medyo natagalan kami doon sa pag-process ng 407 namin noon. Ayun. So, ayun, nandito na ako ngayon sa Melbourne. Most of the time, ikaw mismo ang kukuha ng sarili mong accommodation, which is best din. At least, makakahanap ka ng mura, ganyan. Tapos, kung afford mo na kumuha ng sariling studio, apartment, or one-bedroom apartment, go for it. Next is, pag mag-start ka as a chef dito sa Australia, most of the time, ang pinakaunang station, maglalagyan ka, is larder station, which is the cold station most of the time. Wherein dito ipe-prepare yung mga salad, desserts, tapas. Most of the time, dito rin yung flatbreads, ganyan, or yung parang pizza, sandwiches. Ayan, ikaw ang in charge sa mga bagay-bagay na ganun. As time passes, you're gonna be rotated sa mga ibang higher station, like sa garnish, sa grill, ganyan. Then you're gonna move to pans. You're gonna be moved to expediting dockets or pass. Tinatawag nilang pass dito, yung nag-expedite ng dockets, nagko-call ng dockets or tickets. So next is cuisine. Kaya nasabi ko, masyadong diversified tong country na to. Madaming restaurant dito ang may fusion cuisine. So hindi lang siya nakafocus sa isang type ng cuisine. Madami dito ang mga kitchen na merong pasta. And then on the other hand, meron silang Asian dish. Ayan, mga dumplings, sushi, sashimi. Tapos dun sa kabilang side, meron silang Greek salad. Alam mo yun, halo-halo. Which is not too bad kasi madami kang natututunan. And then kung may specific cuisine kang nagustuhan, pwede mo siyang i-pursue in the future, di ba? So it's nice to have a diversified kitchen talaga. Next is where to buy your tools and uniform. So madami naman ditong stores. Pwede mo rin bilhin online like Amazon, eBay. Pero meron tayong mga specific stores dito na malalapit like Chef's Hat, mga hospitality stores. Doon, mga hospitality stores mostly is nagbebenta sila ng mga tools mostly. Meron din silang mga uniform, but mas magandang bilhin mo yung uniform sa specific na nagbebenta talaga ng mga high quality uniform. And lastly na pwede kong isuggest sa inyo is as much as possible, i-process nyo na yung mga Australian qualification nyo. Like, kung qualified na kayo for skill assessment, i-process nyo na. Kung qualified na kayo to process certification like certification 3, certification 4, mag-research lang kayo. Commercial cookery certification, search nyo yan. Yan ang super important pag nagpa-process kayo ng visa nyo kasi mahaba ang mga process ng mga yan. Yan yung mga typical na documents na kailangan nyo i-process from ranging to 2 months up to 8 months, ganyan. So, kung limited ang time nyo, as much as possible, find time sa day off nyo na i-process nyo itong mga documents na to. Kasi matagal talaga ang document gathering, interviews, and stuff like that. Ito yung mga mali ko na hindi ko prioritize nung naka 407 ako. Kasi akala ko okay lang. Matagal pala talaga yung mga processing nito, especially yung skill assessment. Considering ngayon, 2024, ang daming na-hold na mga application ng skills assessment sa mga students. Pati yung mga nag-a-apply ng temporary visa din. Ako, it took me like 8 or 9 months just to finish just to finish my skill assessment. Akalain mo yun, diba? Pa-expired na yung visa
visa ko ng December. Nakuha ko lang yung result ng skill assessment ko around first week of December. Expiration ng visa ko is like third week of December. Alam nyo, dehado na talaga ako. Pero ayun, sabi ng agent ko naman, pwedeng i-lodge yung visa mo while waiting for your final result. As long as may proof ka. Pero don't risk it. Don't freaking risk it. You know? Process nyo na as early as you could. Pero may expiration ng skill assessment, mindful lang kayo dapat doon. So kung sa tingin nyo in 1 year or in 2 years, kailangan nyo na ng skills assessment, process nyo na. Pero kung di nyo pa kailangan after 3 years or 2 years, huwag nyo muna i-process kasi may expiration siyang I think 3 years. Yung certification ng kwan naman, yung diploma or certification like certification 3 and 4, wala namang expiration ata yung mga yun. Yung skill assessment lang talaga ang merong expiration. I think. So ayun, kung may mga na-miss ako or kung may mga gusto kayong i-suggest, i-comment nyo na sa baba, gawin natin ng another video. So itong video na to is very casual lang, very short, and I hope na makatulong to. Ayun, sa mga hindi alam kung anong mga visa kinuha ko, so ang kinuha ko is 407 and then nag-move ako ng 482 after ko ng 407. Ngayon 482 na ako as a chef dito sa Melbourne, Australia po. So see you guys on the next video kasi palubot na yung camera ko, wala na akong battery. Kung di pa kayo naka-follow, mag-follow na kayo, and let's see this journey together. Hindi ko rin alam anong mangyayari sa future Ayan, samahan nyo ako, document ko tong journey na to. Sorry, this past few months tinamad kasi talaga ako kasi masyado na ako stressed. Yan nga dahil dyan sa skill assessment na yan, mga English test, stress na talaga ako. But now, medyo nakakaluwag-luwag konti. Ayan, tutuloy na natin ang ating vlogging. So, see you guys on the next one. Bye-bye. Bye. Adios.